Quick update tayo mga brody, Coach Tim Cone hindi pa opisyal na tinatanggal sa lineup si KQ para sa February window. Habang ang 6'10" big man na si QMB, nagpasa na ng requirements sa SBP, ano kaya naging resulta? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, unahin muna natin pag-usapan ng lineup ng strong group. Gaya ng nasabi natin sa last video natin patungkol dito, okay na ang lineup pero kulang na lang ng isang veteranong point guard, which is agad naman pinunan ng SGA ito. Nito nga lang kasi opisyal nilang inanunsyo na ang former PBA Finals MVP na si Mikey Williams ay maglalaro na ngayon sa SGA. This time walang drama at walang mga issue ang nangyari. Ayon pa nga kay Coach Yu, 10 minuto ang pag-uusap lang ang ginawa nila. Nilatag ang offer nila, meron na agad deal na nangyari. Ganun lang daw naging kadali ang pagkuha nila kay Mikey ngayon. At mukhang hindi sila nagkamali sa pagkuha kay Mikey dahil sobrang na-impress si Coach Yu kay Mikey Williams sa una nitong practice sa SGA. Talagang magiging malaking tulong ang isang Mikey sa SGA, di ba? Gaya nga kasi ng nasabi ko, malaking problema kung maging liability si Brickman sa depensa kontra sa mga malalaking guards ng Middle Eastern team. Kaya ang magkaroon ng 6'2" point guard with good experience sa international level at kayang dumepensa ng malalaking guards, ayos na ayos talaga ang pagkuha nila sa player na to. Inilabas na rin ng SGA ang pinakahuling player na bubuo ng roster ng SGA para sa Dubai. Yan ay ang former Blue Eagle 6'5" lefty wingman na si Chris Kun. Ayos na ayos din to. May height, may tira, may atake at may depensa mapa guards at forwards man yan. Tsaka sanay ito sa sistemadong kupunan since galing siya kay Coach Tab Baldwin. Alam naman natin yung diskarte ni Coach Yu, di ba? Hindi bara-barang coach yan. Sa lineup ng SGA ngayon mas gusto ko to. Hindi dahil sa ayaw ko sa lineup last year ha, pero dahil parehas ang mga young guns sa roster ng SGA ngayon. Dito talaga masusubukan mga future ng Gilas like Ildefonso, Abando, Sanchez, Inot, Pablo at Liwag. Puro mga young guns yan. Samantalang ang 6'10" big man nakakagraduate lang sa collegiate level na si QMB ay napabalitang nagsubmit na ng kanyang eligibility requirements sa SBP. Ayon sa spin.ph, inuulan ngayon ng mga offers si QMB sa mga pros gaya ng MPBL kung saan napabalitang inoferan siya ng abra ng 800k a month, laki nun, at keso na 600k a month with 1 million signing bonus pa. Ayos diba? Pumirma ka lang may 1 million ka na agad, pero may mabibigat din naman kasing kalaban ng mga MPBL team na yan gaya ng mga overseas. Nabanggit sa article na may club team sa Spain ang gustong kumuha sa kanya, lalo na pag na-clear ng FIBA ang eligibility niya. Tsak na uulanan din ito yung mga bilig at KBL offers. Pero sa ngayon, ayon kay QMB, waiting pa siya sa tawag ng Gilas. Magandang bagay dahil desidido talaga siya makapaglaro sa Gilas, diba? Sa ngayon wala pang announcement ang SBP patungkol sa kanyang eligibility, pero hindi rin naman kasi ang SBP ang magdidesisyon yan, kung hindi ang FIBA. After magpasa ni QMB ng requirements sa SBP, check nila yan kung pwede ipasa sa FIBA, din sa kanila i-announce kung anong naging hatol ng FIBA. Kaya abang-abang lang din tayo mga brody. Wala naman problema kung hindi pa mapasama sa mismong window ngayon si QMB. Pero sana kung lumabas na mas maagang resulta at eligible siya, sana mapasama agad dito sa mga training camp ng Gilas, diba? Sa ngayon okay din yung ginawa ni Coach Tim Cone na humugot muna ng player niya mula sa Barangay Ginebra na si Troy Rosario. Bukod sa alam na ni Troy ang sistema ni Coach Tim, marami na rin itong naging experience sa Gilas. Sa tingin ko din naman pansamantalang stint lang to ni Rosario since biglaan yung nangyari kay Kai. Mukhang ayaw rin kasi ni Coach Tim Cone na makabawi ang New Zealand sa Gilas. Naayos din para hindi bumaba yung moral ng team, di ba? Para dire-diretso yung panalo natin. Tungkol naman kay KQ, unang mabalita na 4 weeks itong mawawala dahil sa natamo niyang ankle injury. Pero ayon naman sa isang article 2 weeks lang, at meron namang nagsasabi na mula sa kampo ni KQ na 1 week lang daw. Kaya tugon ni Coach Tim na mismong sila na mag-iimbestiga at mismong tatanungin ng personal si KQ kung ano nga ba talagang tunay niyang kalagayan bago siya ilagay sa injured list sa lineup ng Gilas.